Sa ibang balita, siniwalat po ni Senator Amy Marcos na nakatanggap siya ng impormasyon na dadalo ang whistleblower na si Orly Gutesa sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes, pero hindi para magdagdag ng impormasyon na kanyang nalalaman, ngunit para bawiin po yung kanyang naunang testimonya. Kunin natin ang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, sabi ni Senator Amy Marcos, may mga testigo raw na tinakot para bumaligtad at bawiin yung kanilang mga naunang testimonya sa mga investigasyon ng Senado. Sabi ni Senator Amy Marcos, iyan ang aabangan sa pagdinig sa Biyernes. So magre-recant na yung Marine. Yun daw ang paputok eh. At saka yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Nakatanggap ng impormasyon si Senator Amy Marcos na haharap umano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes si dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Pero hindi para magsabi pa ng iba niyang nalalaman sa nangyaring delivery umano ng mali-maletang pera galing sa kickback sa flood control projects, kundi para bawiin ang kanyang naunang testimonya. Sabi ni Marcos, nagbago na rin umano ang naunang plano na gawing state witness ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Ninuloko na tayo ng lubus-lubusan. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang babaliktad. Ayon sa senador, tinakot umano ang pamilya ni Gutesa. Si Gutesa ang surprise witness ng Senado na nagdawit kay dating Speaker Romualdez na isa sa umano'y pinagdadalhan niya ng mali-maletang pera sa bahay nito sa Taguig. Pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ito anya ang dahilan kaya sinisiraan si Gutesa, katunayang kinukwestiyon ngayon ang kanyang umano'y peking pirma sa sworn affidavit. Sabi ni Marcos, bukod kay Gutesa, may iba pang testigo sa malawakang anomalya sa flood control ang umano'y pinipigilang magsalita at itinago. Kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Nakuha niya raw ang impormasyon sa ilang source mula din sa Malacanang. Problema, Malacanang has become very leaky. As a matter of fact, the entire administration has become very leaky. Ang daming nagsusumbong dahil sila mismo nagdadalawang isip, maraming matinding abogado dyan, maraming mahuhusay, magagaling, at may konsyensya. Marami sa kanila, hindi rin mataiman nangyayari. Wala namang balak si Marcos na dumalo pa sa mga pagdinig ng komite. Hindi siya pabor na si Senator Ping Lacson ang muling mamuno sa Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya may mga hinaharang umanong impormasyon. Kakahiya sabihin dahil colleague namin. Pero sana, hayaan ang interpelasyon at ang investigasyon mapunta sa kung saan. Parang sa tubig yan eh. Pag pina-flood control mo, mas lalong huhupa. Kaya kinakailangan, huwag inaawat, huwag pinipigilan. Walang pigil. Dapat tuloy-tuloy. You go where the evidence leads you. Tiisa na lang kung sinong matumbo. Ali, hiningan natin ng komento hinggil dito ang tanggapan ni Senator Ping Lacson, pero hanggang ngayon wala pa siyang inilalabas na anumang pahayag. Sa Biyernes, kinansila na yung nakatakdang plenary deliberations para sa pambansang o panukalang pambansang budget. Yan ay para bigyang daan ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ali. Okay, dagdag impormasyon lang, Mean, dito sa sinasabi. Kasi all this time, wala si Orly Gutesa eh.
na kanino siyang kustodiya. May handler ba siya? Siya ba ay nagtago? Meron bang nasabi ang senadora tungkol dito? Hindi niya daw alam, Ali, kung nasaan ngayon itong si Gutesa. Pero dun sa huling panayam kay dating Secretary Mike Defensor na siyang sinasabing nagtumulong at nagharap dito kay Gutesa sa Senado, ang sabi niya hawak daw ng Marines itong si Gutesa na pinabulaan na naman ng Philippine Marines. Bukod kay Gutesa, may binabanggit pa siya na ibang mga testigo pa, no? Na bukang gigibain yung mga naunang pahayag ni Gutesa at iba pa na talagang direktang isinasangkot. Sinangkot nga itong sina Martin Romualdez at Zaldico. Nabanggit ba kung sino pa yung mga ibang testigo na magre-recant? Yan daw ang aabangan, Ali, dapat daw yang bantayan ng publiko sa pagdinig sa Biyernes. Isa na lang, last question. Mayan, yung binabanggit niyang 17 congressman na lamang daw yung hahatakin. Ano naman ang ambag ng mga yon? Kung sakasakali. Ali, yung 17 kongresista, oo, sila na rin yung sabi ni Senator Ping Lacson kahapon, pinadalan sila ng sulat sa pamamagitan ng House leadership para sila ay maimbitahan. Hindi nga sila pwedeng basta ipatawag dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Yung 17 yun yung mga pinangalanan ni Curly at Sara Diskaya sa kanilang naunang testimonya nung ang investigasyon pa ng Senado ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Okay. Yan ang abangan natin sa darating na Biyernes kasi nga ang nakikita natin dito posible, maaari, daw raw. Kung yan ay magkakatotoo, malalaman natin sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Biyernes. Maraming salamat, Mayan Corvera.